Mababa ang lipad. Part, isang warning. Hoy Annie, gumising ka dyan, hindi ka reyna dito. Galit na bulyo ni Madam Eudora sa kanya. Agad namang tumayo si Annie at nagtungo sa kusina para maghilamos. O ikaw reyna. Dal-iyan mo na dyan at hinihintay ka na ng customer mo sa labas, saad ni Madam Eudora kay Reyna. Nagmadali naman si Reyna sa paglalagay ng koloreti sa kanyang muka. Ani ano ba? Hindi ka pa rin tapos sa paghihilamos. Bilasan mo dyan at isasama kita sa bigatin kong customer. Imbyernang saad ni Madam Eudora. Opo Madam Eudora, mahinahong sagot ni Annie at inihanda ang pula niyang bistayda na hanggang legs ang haba, at halos kita na ang kanyang malulusog na hinaharap, dahil sa sobrang sexy nito. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin na may lungkot sa mga mata. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at pinahid sa kanyang mga labi. Sinukli niya ang kanyang mahabang buhok pagkatapos ay sinout niya na ang kanyang with heels na red shoes. Muli niyang tiningnan ang sarili sa salamin, sinong mag-aakala na ang 17 years old na si Annie ay banibinta ang sarili para sa pera. Kumatok si Madam Eudora sa pinto ni Annie. Annie, ano ba hindi ka pa rin tapos, o baka gusto mong makatikim sakin? Galit na saad ni Madam Eudora kay Annie. Annie slowly opened the door and suddenly Madam Eudora slapped her. Bakit ba ang tagal mo? Sa susunod hindi lang yan ang matatanggap mo sakin. Saad ni Madam Eudora at agad na tinalikuran si Annie. Napayuko na lamang si Annie at hindi na nagtangkap magmatigas. O kayo dyan, aalis kami ni Annie. Gawin nyo ang trabaho nyo. Nang mabuti, paalala ni Madam Eudora sa mga kasamahan ni Annie. Agad nang umalis si Annie at Eudora, nakasunod lamang si Annie kay Madam Eudora. Hi Mr. Edward, nice to meeting you. Agad na iniabot ni Madam Eudora ang kanyang kamay kay Mr. Edward. Tinanggap naman ito ni Mr. Edward at nakangiti ito habang nakatingin kay Madam Eudora. Please sit down, saad ni Mr. Edward. May katandaan na si Mr. Edward, nasa 40s na ang kanyang edad, ngunit kitang-kita sa kanyang pangangatawan na maagalaga ito sa kanyang kalusugan. Gwapo ito, may pagkamistiso rin. Umupo na kami ni Madam Eudora sa isang luxury na upuan, gawa ito sa salamin, akalin mong isa lamang simpleng upuan ngunit ito ay nagkakahalaga ng milyon. Mr. Edward, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, tungkol doon sa utang ko. Mahina ang takbo ng business ko ngayon, at sa tingin ko ay nahihirapan akong magbayad sa'yo, saad ni Madam Eudora dito na seryoso peren ang muka. Tapos, anong balak mo para mabayaran ang utang mo? Mahaba-haba na rin ang palugit na ibinigay ko sa'yo Eudora, huwag mo sanang sayangin ang tiwalang aking ibinigay sa iyo. Ayaw ko ring masira ang partnership natin at pagkakaibigan ng ilang taon, saad ni Mr. Edward sabay inom ng red wine. Mahinahong peren itong makikipag-usap kay Madam Eudora. Kaya nga ako narito upang maghandog sa iyo ng babae, alam kong ikakasaya mo ito, ngiting sagot ni Madam Eudora dito. Bigla na lamang tumayo si Mr. Edward at sinampal ng pagkalakas-lakas si Madam Eudora. Pera ang inutang mo sakin. Kaya pera rin ang iyong ibabalik. At kung hindi mo mabibigay sakin ng buo ang pera, buhay mo ang kapalit, galit na sagot ni Mr. Edward kay Madam Eudora. Ngunit Mr. Edward, hindi natapos ni Madam Eudora ang sasabihin. Umalis ka na. Kung ayaw mong tawagin ko ang aking mga tauhan para kaladkarin ka palabas, sagot ni Mr. Edward habang nakatalikod sa amin at iniinom ang kanyang red wine. Tinulonggan ko si Madam Eudora sa pagtayo at agad na kaming umalis sa lugar na iyon. Galit na galit si Madam Eudora ngunit wala siyang magawa dahil mas nakakataas sa kanya si Mr. Edward at kahit anong oras ay pwede siyang ipapatay nito. Lumipas lang ang ilang araw ay dumating si Mr. Edward sa lugar ni Madam Eudora. Kumusta ka na Eudora? Ilang araw na kitang hinihintay ngunit hindi ka dumating, saad ni Mr. Edward. Pasensya na Mr. Edward ngunit wala pa talaga akong pera na maibabayad sa iyo, mangiyak-ngiyak na saad ni Madam Eudora. Diyos ko por santo Eudora, ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon, ngunit hanggang ngayon ay wala peran. Mga tauhan kunin siya, utos ni Mr. Edward sa kanyang mga tauhan. Kitang-kita ko kay Madam Eudora ang takot, alam kong papatayin na siya ni Mr. Edward. Ngunit hindi ko maatim na pabayaan lamang si Madam Eudora na aking ina. Oo, siya ang aking ina,
kahit na itinuturing niya akong hindi niya anak ngunit nirerespeto ko parent siya bilang isang ina. Hindi ko man ni minsan naramdaman na tinuring niya akong anak, ngunit mahal ko parent siya bilang aking ina. Sinasaktan man niya ako banibinta ang aking katawan ngunit siya parent ang aking ina hindi na iyon magbabago. Tumakbo ako sa harap ni Mr. Edward at lumuhad, habang ang aking mga mata ay umiiyak. Pakiusap Mr. Edward huwag niyo pong patayin si Madam Eudora, ako na lang po ang kunin niyo. Ipinapangako kong pagsisisihan ko kayo habang buhay huwag niyo lang siyang saktan Mr. Edward, nakikiusap po ako sa inyo. Pakikiusap ko kay Mr. Edward habang ang aking mga mata ay walang tigil sa pagtulo ng mga luha, halos hindi na ako makahinga dahil sa haggle. Bitiwan niyo si Eudora at kunin ang babaeng ito, utos ni Mr. Edward. Agad akong kinuha ng mga tauhan ni Mr. Edward at dinala sa isang magandang bahay. Manghang-mangha ako sa bahay ni Mr. Edward, sobrang laki nito at sobrang gagara ng mga gamit. Mula ngayon dito ka natitira at maninilbihan sakin, lahat ng gawain ng isang asawa ay gagawin mo. Mula sa pag-aalaga sakin at paghahanda ng pagkain at sa kama, mahabang saad ni Mr. Edward sakin. Tumanggo lamang ako sa kanya at sinusundan siya. Bawal kang lumabas ng bahay, bawal ka makipag-usap kahit kanino, bawal mong hawakan ang aking mga gamit, lahat ng kailangan mo ay nandito na, sa kwarto ko ikaw matutulog gagawin mo lahat ng gusto ko. Dagdag pa ni Mr. Edward sakin. Aalis na sana siya ngunit bigla siyang nagsalita muli. By the way bawal kang lambas ng kwarto na hindi formal ang suot mo, dagdag niya ulit at iniwan na ako sa bahay. Makalipas ang ilang oras ay gabi na, kaka-rating lang din ni Mr. Edward mula sa trabaho. Mr. Edward, hinanda ko na po ang pagkain nyo kain na po tayo, niaya ni Annie dito habang nahihiya. Hindi na, tapos na akong kumain. Bilisan mo dyan at pumunta ka kaagad sa kwarto gusto kong magpamasahe. Matapos kumain ni Annie ay naglinas na siya ng katawan at hinanda ang sarili. Pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya kaagad ang hubad na katawan ni Mr. Edward. Halika na masahehin mo na ako, agad na nagtungo si Annie at ginawa ang inuutos sa kanya ni Mr. Edward. Matapos masahehin ni Annie Mr. Edward ay humarap ito sa kanya. Hinalikan siya ni Mr. Edward habang unti-unting hinuhubad ang suot ni Annie na pulang bistayda. Nilakbay ni Mr. Edward ang buong katawan ni Annie gamit ang mahabang dila nito. Warning SPG content. This is not suitable for the young readers. Read at your own risk. Nilakbay ni Mr. Edward ang buong katawan ni Annie gamit ang mahabang dila nito. Habang ang kamay nito ay nakahawak sa malaking kokomelon ni Annie. Napapapikit na lamang si Annie habang ginagawa iyon sa kanya ni Mr. Edward, hindi niya mapagkakaila na kakaiba ang galawan ni Mr. Edward kaysa sa ibang lalaki na kanyang nakakasama sa kama. Iba talaga ito alam na alam niya ang kiliting hinahanap ko. Ramdam na ni Annie ang sobrang sarap na pakiramdam, hindi pa pinapasok ni Mr. Edward ang kanyang alagang cobra ngunit sa mga kilati pa lamang na ginagawa ni Edward ay satisfy na siya. Yung mahaba niyang dila na pinapasok sa kanyang butas, sinabayan pa ng malikot nitong kamay. Ipapasok ko na, saad ni Edward, tumanggo naman si Annie. Hindi naman akalain ni Annie na mahab asterisk at malak asterisk pala ang alaga ni Mr. Edward. Hindi mapigil ang umungol ni Annie sa sarap. Ito na siguro ang totoong sarap, nasa isip ni Annie. Nang matapos si Mr. Edward, umibabaw naman si Annie sa kanya. Hindi naman magpapatalo si Annie sa kama. Nang pagod na ang dalawa ay natulog na sila, sinong hindi magpapahinga sa 5 rounds. Kinabukasan ng magising si Annie ay wala na sa tabi niya si Mr. Edward. Nalungkot man siya ay wala naman siyang karapatan dahil siya ay isa lamang parausan at taga-taga-silbi. Magbihis ni Annie ay lumabas na siya ng kwarto para magluto. Ngunit nabigla siya nang makita niya sa lamisa ang mga pagkain nagtaka siya kung sino ang naghanda sa kanya dalawa lang naman sila sa bahay. Bigla namang dumating si Mr. Edward mula sa kusina. Let's eat Annie, kumain ka na I cook all of this for you, saad ni Mr. Edward kay Annie. Malaki naman ang pagtataka ni Annie, wala naman siyang ginawa para maging mabait sa kanya si Mr. Edward. Umupo na lamang si Annie na may pagtataka sa kanyang muka. Mula ng araw na iyon ay pinakitunguhan na siya ni Mr. Edward ng maayos. Hindi man aminin ng dalawa ngunit sa tagal na ng kanilang pagsasama ay hindi maiiwasan na mahulog ang dalawa sa isa't isa.
Isang araw noon habang dinidiligan ni Annie ang mga halaman sa garden nila ay dumating ang isang lalaki, na nagpakaba sa kanya. Dahil bigla lang itong sumulpot mula sa kanyang likod ay nagulat talaga siya, dahilan para ang tubig na para sana sa halaman ay sa kanya napunta. Napasigaw si Annie, at agad namang tinakpan ng lalaki ang kanyang muka. Tumigil ka. Ano ba? Galit na saad ng lalaki sa kanya. Ngunit ayaw magpaawat ni Annie dahil ang akala niya ay magnanakaw ito. Huminto lamang siya nang mapagtanto niya na maraming bodyguard sa labas, nagtaka siya kung paano ito nakapasok. Sino ka? Wala kang makukuha sakin, wala naman akong pera, katulong lang ako dito, saad ni Annie habang nanginginig dahil akala niya pinatay na nito ang mga gwardya sa labas at siya na ang susunod. Excuse me, ako mukhang magnanakaw. Are you kidding me? Striktong sagot ng lalaki sa kanya na nasa 20s na. Tiningnan ni Annie ang lalaki, ngunit hindi naman ito mukhang magnanakaw dahil mag-ara ang south nito at OMG, sobrang gwapa niya pala. Sabi ni Annie sa sarili. Kung hindi ka magnanakaw anong ginagawa ni dito? Sagot ni Annie sa striktang muka. It's my house, I mean soon magiging house ko ito. Kapag namatay na si Daddy, sagot nito kay Annie na may nakakatakot na ngisi. Ibig sabihin ama mo si Mr. Edward. Pagtatakang tanong ni Annie. Yes, exactly. Sagot nito kay Annie. From now on, dito na ako titira, dagdag nito kay Annie. Bigla namang dumating si Mr. Edward. Son, sambit nito. Dad, sagot ng lalaki at yamakap kay Mr. Edward. Long time no see Dad, I miss you. I miss you too son, sagot ni Mr. Edward, at pinakilala kay Annie ang kanyang anak. Annie, this is Carl my son. Hindi naman makapagsalita si Annie at tumugon lang ng ngiti. Carl, this is Annie katulong ko. Nang araw na talagang iyon ay doon na tumira si Carl, sadyang busy palagi si Mr. Edward dahil nga sa trabaho nito. Kaya lagi lang silang magkasama ni Carl na anak ni Mr. Edward. Galit naman si Annie dito dahil minuminuto na lamang siyang inuutusan nito. Annie, linisin mo ang kwarto ko. Annie, labhan mo ang mga damit at underwear ko. Annie, ipaghanda mo ako ng pagkain. Annie, hilutin mo ang likod ko. Annie, pakikuha nga ng tubig. Annie, kunin mangga ang sapi ko sa kwarto. Annie, pakihanap ng susi ng kotse. Annie, pakipatay ng TV. Palagi na lang Annie, nakakapagod na, saad ni Annie sa sarili. Kakaupo pa lang ni Annie ngunit tinawag na naman siya ni Carl, naiinis man Annie ngunit trabaho niya ito. Bakit na naman po sir? Saad ni Annie. Galit ka ba? Tanong ni Carl. Hindi bakit naman ako magagalit sa inyo? Ngiti ni Annie sa plastic na muka. Okay, kunin mangga sa ilalim ng sofa ang remote, utos na naman sa kanya ni Carl. Agad ginawa ni Annie ang inuutos sa kanya ni Carl, pagkakuha niya sa remote naglakad siya papunta kay Carl para ibigay ang remote, ngunit sa hindi inaasahan ay nadulas siya dahilan para mapunta siya sa kinauupuan ni Carl at maglapat ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mata ng dalawa dahil sa bilis ng pangyayari. Agad na tinulak ni Carl si Annie at agad siyang tumayo. Aba, makatulak ka naman parang hindi ako babae saad ni Annie. Sinasadya mo ba talaga ha? Galit na sagot ni Carl sa kanya. Excuse me, ako, sinasadya ko. Wow naman, kala mo naman kung sino kang gwapo, galit na sagot sa kanya ni Annie. Agad na tinalikuran ni Carl si Annie at nagtungo ito sa kanyang kwarto. Humiga si Carl at inisip ang nangyari kanina, hindi siya makapaniwala na ang first kiss niya ay si Annie. Mula ng oras na iyon hindi na magawang mangutos ni Carl kay Annie, dahil ayaw niya nang maulit ang ganoong senaryo. Kinagabihan ay umuwi si Mr. Edward, mukha itong may problema. Habang si Annie at Carl naman ay nasa mesa nagsisimula ng kumain ngunit hindi nag-uusap. Mr. Edward, kumain na po kayo, saad ni Annie dito at tumayo para sana kumuha ng plato. Hindi na Annie, pupunta na ako sa kwarto, sagot ni Edward kay Annie. Habang si Carl naman ay walang pakialam at patuloy parent sa pagkain. Nagtungo na si Mr. Edward sa kanyang kwarto, habang si Annie ay nakatayo at tinitingnan si Mr. Edward habang isinusurado ang pinto. O anong tinitingnan mo, bakit ka pa nakatayo, kumain ka na dyan? Hayaan mo na yon, masasanay Karen, saad ni Carl kay Annie. Ano, pabayaan,
hindi mo ba nakikita na may problema ang ama mo tapos sasabihin mo pabayaan lang? Anong klase kang anak sa ama mo, hindi mo man lang siya kinumusta kung okay lang ba siya, galit na saad ni Annie kay Carl. Agad namang tumayo si Carl na may padabak. Hoy babae, hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo. Wala kang alam sa buhay ko sa buhay namin. Bakit sino ka ba? Katulong ka lang dito bago ka pa nga lang dito tapos kung makapagsalita ka akala mo ang tagal na, galit na sagot ni Carl at umalis sa hapagkainan. Magso-sorry pa sana si Annie ngunit hindi na siya nakapagsalita. Nalungkot si Annie at hindi alam kung ano ang gagawin. Tama naman talaga si Carl, hindi ko pa sila kilala. Bago lang ako dito bakit ako nakikialam sa kanila nandito lang naman ako para maging katulong nila. Wala naman talaga akong alam sa kanila, sabi ni Annie sa sarili. Nang matulog na si Mr. Edward ay lumabas si Annie sa kwarto para magpahangin. Doon sa may swimming pool ay nakita niya si Carl umiinom ng alak. Nilapitan ito ni Annie. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Annie habang nasa likod ni Carl at nakatingin si Annie sa malayo. Ikaw anong ginagawa mo rin dito? Tanong naman pabalik ni Carl kay Annie. Wala gusto ko ang magpahangin, sagot ni Annie. Ako gusto kong kalimutan ang nakaraan, sagot ni Carl. Pasensya na pala kanina hindi ko iyon sinasadya, saad ni Annie. Halika samahan mo akong imanam, niaya ni Carl dito. Pasensya na Carl, hindi ako iniinom, sagot ni Annie. Kung hindi ka iinom hindi kita patatawarin. Walang ibang choice si Annie kaya imanam na lamang siya kasama si Carl. Nagkwentuhan ang dalawa, ngunit sa hindi sinasadya ay naglapit muli ang kanilang mga labi. Kinabukasan pagkagising ni Annie, nagtaka siya kung bakit wala siya sa kanyang kwarto. Napagtanto niyang nasa kwarto pala siya ni Carl, tiningnan ni Annie ang kanyang sarili at nakita niya ang kanyang katawan na walang suot. At nakita pa niya si Carl na nasa tabi niya masarap pa ang tulog. Inalala niya ang nangyari kagabi ngunit ang maalala niya lang ay yung naghalikan sila ni Carl. Dahil sa takot ni Annie na baka makita sila ni Edward ay nagmadali siyang tumayo. Ngunit, sakto pagtayo niya ay kumakatok si Edward sa labas ng kwarto ni Carl.